Mula sa susunod na linggo, mapapanood na po via live stream ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Inanunsyo yan ng ICI Chairman Retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagtatag ng isang Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa loob ng mahigit isang buwan ng pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure, ilang beses nang nanawagan ng iba't ibang grupo at individual. Isa publiko o live stream daw dapat ang mga pagdinig para mas maging transparent ang investigasyon. Sinabi noon ng ICI closed door ang mga pagdinig nila para hindi mauwi sa trial by publicity at para hindi magamit sa political agenda. Pero sa pagdinig sa Senado, sabi ni ICI Chairman, Retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. The live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. May mga natuwa sa anunsyo ng ICI. Pero sabi ng Makabayan Block noon pa dapat ginawa ang pagla-live stream. Tanong naman ng Akbayan, paano na ang mga naunang hearing? Nasa Senado si Reyes para sa pagdinig ng komite ukol sa panukalang magtatag ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa infrastructure projects at iba pang sektor ng gobyerno. Nais si Senate President Tito Soto na magkaroon ito ng kapangyarihang maghain ng kaso, mag-freeze ng asset at magrekomenda ng whole departure order. Pero kung malikha ang IPC, anong mangyayari sa ICI? Ayon kay Soto, magkakaroon ng parang sunset provision yun. Baka ituloy na yun. Baka ituloy doon. Suwestyon naman ni Retired Chief Justice Renato Puno bigyan ng proteksyon ng mga miyembro nito laban sa harassment at pang-iimpluwensya para tunay ito maging independent. It is respectfully suggested that the bill should not only give the Commission the power to investigate, but also the power to file the appropriate charges and the power to prosecute them. Not just to investigate, not just to be glorified researchers. Panukala naman ni ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson gayahin ang kapangyarihan ng investigative body sa ibang bansa. The legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the two gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. Sa ICI, humanap si Trade Secretary Cristina Roque para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. At sabi ni Roque, 15 kontraktor nang iniimbestigahan nila pero mas marami pa ang nanganganib matanggalan ng lisensyang maging kontraktor. Madami talaga sila, but the thing is, we can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is correct. Kung makansela ang lisensya kahit mga pribadong proyekto ay hindi pwedeng makuha ng kontratista. Kabilang sa mga wala ng lisensya ang 9 na kumpanya ng mga diskaya. Masihigpitan pa ng DTI ang pagkuha ng lisensya bukod sa umiiral ng utos na dumaan ito sa DTI na siyang sasala sa mga nag-a-apply. Dati kasi ay ang DTI attached agency na Philippine Contractors Accreditation Board lamang ang sumasala at nag-a-aproba sa mga aplikasyon. Iba-background check na ang mga nag-a-apply ng lisensya. They are part of this flood control. Definitely, hindi na sila pwede. And then, we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Naghihintay rin ang DTI ng rekomendasyon ng ICI at DPWH. Bago na ang executive director ng PICAB at hindi na pwede maging board member ang sinuman kung may construction company. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.